Everyone, welcome to our post-match press conference. Congratulations to the USD Golden Tigresses for beating the UP Fighting Maroons in 4 sets. We have Coach Yanni Fernandez, Angge Poyos, and Lian Penoliar. Coach, congratulations for this victory. One game ahead na kayo sa FU sa last Final Four spot. So, how important is this victory for you? Lalo na't magandang confidence booster to going to the final match against ANU on Wednesday. Well, alam naman natin na super importante to for our campaign for the Final Four. Kumbaga, ito yung band-aid pang samantala dun sa ranking and standing namin. So, again, sinabi nga namin sa mga bata na bakit pa natin parang ba't hindi pa natin i-grab itong opportunity na to yung sa UP nga. At least man lang, yun nga, maka one step ahead tayo dun sa FEU. So, again, kudos sa mga players na, yun nga, inilaban hanggang dulo. Thank you so much, Coach Yan. Angge, 24 attacks, 1 block, 11 digs, and 8 exceptions. So, yun nga, talaga napaka-importante yung match nyo kasi naghahabol kayo for the last spot. So, ano yung mindset mo before this game? Dahil, syempre, yung nga, naglalabanan kayo ng FU sa final slot. Your thoughts? Yun nga, very crucial tong game na to and mindset lang talaga namin as a team na ibigay lang namin yung best namin na wag na kami magtira. Like 100% na yung i-boost namin. Like hindi na kami magdududa sa sarili namin and trust siguro sa teammates and sa sistema na kung anong meron kami. And ayun, very special tong game na to kasi nga crucial and thankful naman na nag-perform lahat, collective effort and ayun, thankful na nakuha yung panalo today. Thank you. And lastly to Lian, 8 attacks, 2 blocks, 2 service aces, and 2 digs. So sabi nga kanina ni Angge, collective effort at isa sa nag-contribute sa panalo. Ano yung masasabi mo na, lalo na maganda yung binigay mo, lalo naghahabol kayo for the finals 4 slot. Your thoughts? Inisip ko lang na need ko mag-contribute sa team, especially yung sa mga coaches na nagtitiwala sa akin and yung mga teammates na nagtitiwala talaga sa akin. Kaya give effort ko talaga, like all out na talaga. Kasi very crucial and coming sa NU game, ayun nga, very crucial and confidence booster din talaga to. Thank you so much, Lian. Okay, the floor is open for questions. Coach, after dropping that first set nga kanina, next team naman nakuha ng UST convincingly. So ano na masasabi siguro ng sa resiliency ng UST, especially before ng game nga against NU na win their Final Four na kayo. So kamusta yung resiliency ng team ngayon? Well, kanina lang sinabi namin na wag din sumabay sa face ng UP. So we create our own face and yun nga yung pagdating na naman sa crucial moments, medyo yun nga bumibitaw na naman. So pinaalalahan na lang yung team na tignan ninyo kung saan tayo natatalo. So going back to dun sa second, third, and fourth, dapat hindi na nauulit yun. Wednesday game, ulit, papag-aralan namin ng maigi si NU kasi I think pag nanalo doon, parang sure ball na yata sa Final Four. Pag hindi man, may playoff. Pero depende pa rin sa game ng FEU tsaka Ateneo. So, yun, challenge namin sa mga bata na gusto nyo pa bang mag-playoff for number 4 or kunin na natin yung spot na yon. So, challenge ulit sa team na ibigay ulit yung 101% nila sa Wednesday game. Yun. For coach na rin po muna. Unlike in previous seasons po siguro na medyo mas hindi man po madali pero mas nakakapasok po agad kayo sa Final Four. Gaano po kaibang challenge and kahalagang challenge na rin siguro yung mas lalong kailangan paghirapan ng team ma-put under situations in which walang affordance na kahit matalo pwede pa. Parang gaano kahalaga din for this relatively younger UST team na habang maaga na lalagay na po kayo sa ganong klaseng mga sitwasyon. Well, challenging talaga tong season na to kasi una-una, yun nga, adjustment-wise, alam naman natin. And then, maraming mga nangyari kasi
best example yung series namin sa Adamson last season. Nanalo kami sa Adamson. Sa FEU kami hindi nanalo. So may mga ganun eh. So talagang ang lesson talaga di sa season 88, kailangan talagang sabi nga namin sa mga bata na talagang sa una pa lang kailangan nating magpundar. Kasi ganun talaga naman na magpundar ka ng maraming panalo sa bandang huli, hindi ka maghahabol. So maraming mga mga instances talaga na sa team na to natalo kami, sa team na to nanalo kami. So ayun, every season naman talaga mayroon talagang lessons na gigain yung team. So yun. For Angelian, yung ganito ang posisyon na dahil nga hindi masyadong nakapagpundar ng umpisa, naghahabol kayo ngayon sa dulo. Gano'n lang mas kahirap yun, especially din for you, Angge, dahil hindi nga ganun yung kwento ng UST these past years and ngayon medyo rare position to para sa'yo. For me, mahirap yung situation, pero for us players, ang need lang talaga namin is tiyagain namin kasi andito na kami sa sitwasyon na to. And ayun, patapos na yung season. So, yung tiyagain yung patience sa sarili and sa team, talagang yun yung puhunan namin para matapos yung season ng maayos and syempre makapasok sa Final Four and mag-overachieve if makapasok man sa finals. Ayun nga, yung ganito yung situation, parang natatest talaga yung patience namin and siguro yung team effort talaga, kailangan pa namin i-work on. Angge, for this year, parang kayo ni Reg talaga nabubuhat ng scoring load. Pero gano'n ka lang ka-proud na this game, si Lia na rookie middle blocker, nag-step up pa tulungan kayo ni Reg kumbaga sa scoring ngayon. And very proud lang din sa mga bata, especially kina Lian, kina Bron, like mga middle blocker namin na nakakapag-contribute sa game like mga blocks. Kasi ayun nga, nagagawa nila sa training, so happy lang din na nakikita namin na nagagawa din nila sa game. So I'm very proud lang na rookies na tumutulong din sa pag-contribute in terms of points. Tulian, para sa inyo ni Avril din, magkasama na kayo ever since high school, madalas Final Four din doon. Pero gaano mo lang wini-welcome itong challenge na ito nga nung sabi kanina, naghahabol kayo ngayon. Gaano ka welcoming challenge na to para sa iyo, para mas mag-mature ka pa into a better player? Siguro yung kami ni Av, nung high school pa lang talaga iniisip namin kung paano kami makakapag-contribute sa college. And ayun, minindset lang namin na kahit rookie kami, dapat mag-contribute kami, like makipagpantayan kami sa mga seniors namin. And ayun nga, yung mga ang tawag dun, yung kino-contribute namin ni Av, parang malaking bagay para sa susunod na games and especially sa mga next seasons talaga na mag-grow pa kami. Coach, this game you started si Blessing tsaka si Julia. Then nung binalik niya yung usual starters niya na si John at si Lian, nag-deliver. Siguro, ano lang masabi mo dun sa, kumbaga, naging respond ng dalawa dun sa pagbabago nangyari? Well, yun nga Siyempre, familiar kami kay Jonah and kay Lian na ini-startup. So, siguro challenge lang din sa kanila dahil parang yung yung mindset ba? Kasi okay ba ako sa off the bench? Okay ba ako sa starter? So again, yung nangyari kanina, inaalalayan lang din kasi like kay Julia, yung parang siyang spark plug yung pambuhay Kaso nga lang, may instances talaga sa likuran na daming error. Pasa, minsan sa block din. So, ayun naman yung trabaho din kahit papaano ng mga kasamahan nila na pag may nawawala, nandyan sila para back upan yung mga pagkakamali. Yun. Coach, he's not here pero that good game siya with 18 digs and 13 excellent receptions. So, ano yung nire-remind nyo sa kanya? Siyempre, lalo na siya yung pinaka-senior ng team at lalo na naghahabol kayo for the Final Four slot. Ano yung mga reminders nyo kay Det para to play well? Na bawal siya mapagod.
Kasi alam naman natin na heart and soul siya ng team. Coming from this game naman, marami siyang maganda yung sa passing and sa depensa niya. Meron lang talaga na nire-remind namin, kudos din kay Ninya Itang kasi parang hindi rin sila Det tsaka ibang mga wingers namin na nakakuha ng depensa sa kanya kasi talagang hirap niya basahin, sobrang mautak talaga si Ninya. So yun lang yung challenge namin kanina kay Det for this game, na makadampot ng ng mga palo and atake ni Itang. Although yun nga, sinabihan din namin na sige, convert mo yung mga hindi mo makuha dun sa ibang mga bagay, which is yun nga yung sa pasa. So at least magandang confidence booster din to kay Det para coming from NU game. And lastly, si Nina, maganda yung nilaro niya, especially yung lalo on a bigger stage like this. So, syempre kayo ni Kung Fu, laki na-witness yung growth nila. Your thoughts? Si Ninya Itang. Hindi, Lian pala. Yan. Si Lian. Si Lian, yan eh. Alam naman namin na na talagang magko-commit at gagawa yan once na yun nga. Siyempre, nung una hindi nabibigyan. So, nakita rin namin yung lapses ni UP na hindi binabantayan. So, sabi nga namin i-activate yung middle. Alam naman nila kung paano gumalaw kasi from the high school program at kasama din niya yung mga ates nila na galing high school program din namin. So, naman yan, mga fighter yung mga yan. Talagang lalaban yung mga yan. So, yun lang. Congratulations, Coach Yani, Angge, and Lian. See you sa next match.